Ma'am, pakipaliwanag po muli sa amin, ano ba itong minor phreatomagmatic eruption? So, bali kanina po, nagkaroon po tayo ng minor phreatomagmatic eruption. Ito po ay ang uri ng pagputok ng bulkan na dulot ng pagdampi ng mainit na magma sa tubig. No? Yung magma po nasa around 1,000 degrees Celsius yan. At kapag ito po ay nadadampian ng tubig, ang tubig po ay bigla po itong nag-flash into steam, pero sa sobrang bilis po ng rates ng pagiging steam niya ay nagdilikha din po ito ng shockwave. At ito pong shockwave ang nagdudulot po ng pagsabog ng bulkan at yung pagpulverize ng magma bilang pinong-pinong ash. So makikita po natin dito sa video, ito po yung Opo. typical characteristic ng phreatomagmatic eruption. Yung column po ay maitim at sungay-sungay. Sungay-sungay po yung umpisa, no? So ito po yung typical characteristic ng isang phreatomagmatic eruption. Noong una po ay akala natin ay phreatic eruption nito dahil sa low resolution video hindi po natin nakikita masyado yung sungay-sungay. Ngunit nung inireview na po natin ang datos ay nakita po natin itong jetted or sungay-sungay na phreatomagmatic plume. Ano ho bang diferensya? What is the difference between the phreatic and phreatomagmatic? Yung magmatic eruption. Ano ho bang mas matindi sa dalawa? Medyo mas patindi po ang phreatomagmatic eruptions dahil ang phreatic eruption po, ang nagdudulot po nito ay napipressurize lamang po na steam, no, sa loob po ng bulkan. So tubig lang po or steam lamang po na nakulob sa loob ng bulkan. So ito po Itong yung isa may magma. Opo, meron pong contact ang magma sa tubig, no. So meron po tayong magma talaga nasa ilalim na po ng bulkan. Ito na po yung pinalit doon sa ipinutok noong 2020 at ito rin po yung nagdudulot ng mataas na antas ng sulfur dioxide degassing sa nakalipas na po na 3 taon. Yung nakita po nga natin ngayon na phreatomagmatic, pagka tumama na po yan sa hangin, ano po, ashfall ho ba ang tawag sa ganyan? Tama po yan. Meron po tayong na-report na ashfall. Na-report po sa atin na ashfall na umulan po dito sa may poblasyon ng bayan ng Agoncillo at sa may Buso-Buso, isa pong barangay ng Laurel, Batangas. So nasa west-southwest po ng mga bahagi ng lawa ang binagsakan ng ashfall. Pero, so, ma'am, depende din po yan sa hangin. Opo, yung dispersal Sa direction. Opo, depende po sa hangin at depende rin po sa tayog ng eruption plume dahil nag-iiba po ang direksyon ng hangin as you go up higher the atmosphere. So, the higher the eruption plume, mag-iiba po yung direction po ng saboy ng ash. At sa ngayon, nasa alert level 1 pa rin po ang Bulkang Taal. Meron ho kayang planong itaas ang alert level status dahil po sa nangyari kaninang umaga? Kung dahil lamang po sa nangyari kaninang umaga, hindi po, no? Kasi alam na po natin, medyo marami na po tayong ganitong mga activities sa Taal. Mula pa po nung 2021, alam po natin na ito po ay bahagi ng mahabang proseso po ng pagbaba ng activity ng bulkan mula pa po nung 2020. No? So, nakailan na po tayo niyan, ganitong mga minor phreatomagmatic eruptions. Nung una po ay medyo conservative pa po tayo, nagtataas tayo agad ng alert level, nagpapa-evacuate po tayo. Pero alam na po natin na in the past few years na ito po ay wala po masyadong dalang panganib dito po sa may lakeshore areas. No? Ang medyo talaga kailangan po nating siguraduhin na gawing no man's area o hindi po parang exclusion area ay ang permanent danger zone. Opo. Kasi yun ang talagang pinaka-delikado dahil dyan. Ma'am, mabilis lang po punta tayo sa Canlaon Volcano. Meron daw pong naobserbahan na ash emissions kaninang hapon. Could you confirm this? At anong lugar ho ba ang maaaring maapektuhan ito?
So, sa ngayon po, actually patuloy po ang emission po ng ash. Paulit-ulit po tayong nakakapag-record ng volcanic ash emission dito po sa Canlaon Volcano. Nakailan na po tayo this afternoon, no? So, medyo mula po kaninang alas 8 ng umaga, naka-4 na po tayo. Ang pinakahuli po ay itong ngayon lang po mga 6:21 po natapos ng gabi. At Opo. ito pong emission po na ito ay tumatayo po ng 500 meters po yung ash. At ang pagsaboy po ay papunta sa bandang kanluran at timog kanlurang bahagi ng bulkan. So papunta po ito ng La Castellana at La Carlota cities, no? At nag-check pa po tayo kung meron pong ashfall dahil lagi po natin itong kinukunan ng sample para po silipin sa microscope kung Opo. meron na pong sign ng fresh magma yung ating pong ash. Maraming salamat po sa inyong oras, Maria Antonia Bornas ng PHIVOLCS.